Welcome to Live Trader. Sa video na ito, sisilipin natin muli ang aking portfolio this February 2024. At sa video ito, i-share ko ang pag-input ko ng trade sa aking trading journal. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking portfolio this February, which is second month of the year 2024. Eto na guys, recap lang tayo. Last January, fully allocated ako kay Meg, but I decided to sell half of my position para bumili ng green. At dahil doon, nagtamo ako ng losses at yun yung ilalagay ko sa trading journal ko later on. But first, i-update ko muna tong port ko, no? So, nagbenta ako ng 34,000 shares kay Meg last January 30 and 31. Tapos, bumili ako ng 300,000 shares kay Green. Ngayon, ang Green ko ay may negative 5% na paper loss or equivalent to negative 3,900 pesos. So, kahit pa paano nakarecover siya ngayon kasi umabot niya ng negative 10% 2 weeks ago. At ang Meg ko naman ay may negative 4% na paper loss or equivalent to negative 3,100. So, medyo delikado yung status nung Meg ko, no? Once na mabreak yung 1.91 peso, baka i-execute ko yung cut loss ko. At kung susumahin yung total paper loss ay 7,000 pesos. Kaya ang magiging total equity ko ay 128,000 pesos. Ipapakita ko saglit yung buy ko kay Green. Makikita nyo dito, dalawa yung entry ko kay Green nung January 30 tapos nung January 31. So, dalawang tranches yung pag-buy ko kay Green. Nabili ko siya dito banda. Then, nag-drop yung price up to negative 10%. Buti na lang ngayon, kahit pa paano nakabawi na siya kasi negative 5% na siya ngayon. So, let's see kung anong susunod na mangyayari. Ang sunod naman na pag-uusapan natin ay ang aking trading journal. So, mag-i-input lang ako saglit ng aking trades. Wait lang guys. Sa trading journal, dito mo makikita ang actual performance ng isang trader kung nananalo ba talaga or natatalo. And not everyone will show you their journal. Bihira lang ang nagsishare nito. Dito sa journal, mapapansin nyo, dalawang row siya dahil 2 tranche sell yung ginawa ko. Nagbenta ako ng Meg nung January 30 ng 26,000 shares. At nung January 31, 8,000 shares naman yung binenta ko. At dahil doon, nagtamo ko ng realized loss na 2,021 pesos at 552. Kaya kung ito-total yung realized loss ko, ito ay 2,573 pesos. So, yung first transaction ko ay loss agad. Of course, I will not allow my emotion na maapektuhan yung mga susunod ko pang trade as possible. You have to understand na you can't avoid losing sa trading kahit gaano ka pa katagal na nagtitrade. The only thing you need to avoid is yung big loss. So, since loss ang first transaction ko, ang performance ko ngayon ay negative 1.86%. At yung goal ko is 21%. At itatry ko i-reach yung goal na yon this year. Ma-achieve ko kaya ang goal na yan? So, let's see. Magsasummary muna ako guys para detailed siya at madaling intindihin. I started with 138,000 equity, dividends wala, realized gain wala rin, realized loss meron, 2,573.
So, yan yung ginornal ko ngayon. Kaya kung i-deduct natin yan, ang magiging equity ko ay 135,700 pesos. Tapos, i-deduct din natin tong paper loss na 7,083 pesos para makuha natin yung total equity na 128,670 pesos.